Mga dahilan kung bakit kailangan mong maging matatag sa buhay. Number 1. Upang malampasan ang mga pagsubok. Sa buhay, hindi maiiwasan ang problema at kabiguan. Ang katatagan ang nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy kahit mahirap. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4 verse 13. Upang malampasan ang pagsubok sa buhay, magtiwala sa Diyos at huwag susuko. Ang pananampalataya ang nagbibigay sa iyo ng lakas at pag-asa sa gitna ng hirap. Number 2. Upang mapanatili ang pananampalataya sa Diyos. Kapag matatag ka, hindi ka agad matitinag ng takot o pagdududa. Alam mong may plano ang Diyos sa bawat pangyayari. Isang araw may isang tao na nawala ng trabaho. Nalungkot siya, ngunit hindi siya sumuko. Araw-araw siyang nagdarasal at patuloy na naghahanap ng bagong oportunidad. Sa tulong ng Diyos, nakahanap siya ng mas magandang trabaho at natutunan niyang ang bawat pagsubok ay daan pala patungo sa mas malaking biyaya. Be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God is with you. Joshua chapter 1 verse 9. Tandaan natin sa bawat hamon ng buhay ay may Diyos na laging gumagabay at kailanman hindi tayo pababayaan. Number 3. Upang maging mabuting halimbawa sa iba. Ang matatag na tao ay inspirasyon sa pamilya, kaibigan at kapwa. Nakikita nila kung paano ka lumapit sa Diyos sa oras ng hirap. Number 4. Upang mapanatili ang kapayapaan ng isip at puso. Mahalaga ang kapayapaan sa isip at puso dahil dito nagmumula ang tunay na kaligayahan at lakas upang harapin ang buhay. Kapag payapa ang loob, mas malinaw nating naririnig ang tinig ng Diyos at mas nagiging panatag tayo sa gitna ng anumang pagsubok. Ang katatagan ay nagbibigay ng kapanatagan. Hindi ka madaling mabahala dahil alam mong may Diyos na kumakalinga sa iyo. Sinabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pilipos kabanatang 4 talatang 6 hanggang 7. Number 5. Upang makamit ang tunay na tagumpay. Ang mga taong matatag ay hindi sumusuko. Dahil sa tiyaga at pagtitiwala sa Diyos, nakararating sila sa kanilang mga pangarap. Si JM ay lumaki sa mahirap na pamilya. Madalas siyang walang baon at minsan ay naglalakad papasok sa paaralan. Ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Ginamit niya ang kahirapan bilang inspirasyon upang magsikap. Habang nag-aaral, nagtatrabaho siya bilang tindero para matustusan ang kanyang pangangailangan. Sa kabila ng pagod at hirap, nagtiwala siya sa Diyos at nanatiling matiyaga. Paglipas ng ilang taon, nakapagtapos siya at naging guro. Ngayon, ibinabahagi niya sa mga kabataan ang aral na natutunan niya na walang imposible sa taong may pananampalataya, sipag at determinasyon. Number 6. Upang tumibay ang iyong pagkatao. Ang bawat pagsubok na nalalampasan mo ay nagtuturo ng kababaang loob, karunungan at malasakit sa kapwa. Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi parusa, kundi paraan ng Diyos upang tayo ay tumibay at magtiwala sa Kanya. Sa bawat hirap, may aral
Sa bawat luha may pag-asa. Santiago, Kabanatang 1, talatang 2 hanggang 4. Mga kapatid, magalala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Number 7. Bahagi ito ng pagiging Kristiyano. Ang pagiging matatag ay tanda ng tunay na pananampalataya. Tulad ni Kristo, tinatawag tayong magtiis at magtiwala hanggang wakas. If anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Luke chapter 9 verse 23. Ayon sa mga psychologists, ang katatagan ay ang kakayahang bumangon at magpatuloy kahit matapos makaranas ng hirap, pagkabigo o trahedya. Hindi ito ibig sabihin na hindi nakakaramdam ng sakit o lungkot, kundi marunong harapin at matutong mag-adjust sa mga pagbabago ng buhay. Sa madaling sabi, ayon sa mga psychologists, ang katatagan ay matututuhan at mapapalago sa pamamagitan ng pagsasanay, pag-asa at pagmamahal sa sarili. Ayon sa mga santo, ang katatagan ay bunga ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ayon kay San Agustin, sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na lakas ng loob. Si Santa Teresa Avila naman ay nagpayo, huwag matakot, huwag mangamba. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ipinapaalala ng mga santo na ang katatagan ay hindi galing sa sariling kakayahan, kundi sa ating pananalig na hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit sa gitna ng kahirapan at pagsubok. Kailangan mong maging matatag upang manatiling matuwid, payapa at matapat sa Diyos sa kabila ng anumang unos sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan, Ikaw ang aking sandigan at lakas. Turuan mo akong maging matatag na huwag sumuko kahit mahirap at manatiling tapat sa iyo sa lahat ng oras. Bigyan mo ako ng tapang at tiwala na sa bawat bagyo ng buhay, nariyan ka upang gabayan at patnubayan ako. Naway ang aking puso ay manalig sa iyong kabutihan at magtiis ng may pag-asa at pananampalataya. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. God, maraming salamat po muli sa inyong suporta sa ating channel. Pakishare na rin po ng ating mga video sa ating mga kaibigan, kapamilya. Don't forget to like, share, and subscribe kung bago lang po kayo sa ating channel. Kung gusto niyo po na mapasama sa ating susunod na shoutout, just type #ka-inspire. Thank you and God bless.